Bueno, mga kaibigan, ayon ho sa Malacanang, ano raw, ha? Pinag-uusapan daw yung posibilidad na makapagdaos ng live press briefings si Presidente Rodrigo Duterte para po mawala raw yung agam-agam, yung pagdududa tungkol sa kanyang kalusugan. Sabi ho ni Harry Roque, mga kaibigan, ito pong wala pang sinabing totoo, kundi puro kasinungalingan, we're talking about it. Mga kaibigan, no? Kung talaga wala sakit yan, ba't kailangan pag-isipan? Di ba? At bakit kailangan pag-usapan? Karaka, ito ko, di ba? Dadago ka ng dibdib. Parang si Tarzan, di ba? Malakas pa ako. Sino lalaban ng boxing? Parang si Erap, di ba? Kung mag-aamong ka ng boxing, doon ka sa ring. Umakyat ka muna. Ngayon, again, he's a lawyer. No kinalaman ng lawyer. Lahat naman ng tao, lawyer, doktor, namamatay lahat yan eh. Mga kaibigan di ba? Nagkakasakit lahat yan. He knows his obligation. Alam man niya ang obligasyon niya, ginagawa niya ba? Yun ang tanong eh. He took an oath kasi hindi mo magagawa ang obligasyon mo kung itinatago, di ba? Paano ho? Kung yung tunay na kalagayan, mga kaibigan, ay itinatago, paano niyang gagampanan ang kanyang obligasyon? He took an oath as a lawyer and as president. Nagyayabang kayo eh. Titulo-titulo eh. Walang kinalaman yung pagiging lawyer doon sa kanyang estado ng kalusugan. Diba? Sapagkat yun ang kinu-question ngayon. As president to uphold the laws. Yun pala naman eh. Alam mo yun, diba? Alam niya yun. Laws of the land and the Constitution. And the Constitution only says if there is serious illness, is there an obligation to reveal to the public the details of his health condition. Dito na ho tayo nagkakaleche-leche. Pag abogado nagsasalita, hinahanapan pilit ng teknikalidad yung batas. Mga kaibigan, ang ibig sabihin daw nito ni Roque, kung meron lamang serious. Okay. Una, si Presidente Duterte ang nagsabi na meron na siyang patungo sa stage 1. At ikaw mismo nagsabi, Roque, na matagal na yung payo sa kanya ng doktor na tumigil siyang uminom at yung tungkol sa stage 1 cancer. Di anong stage na ngayon? May nagsabi sa atin, kung totoong yan, cancer sa esophagus, there is no such thing as stage 1. Pag nalaman mo yung stage 4 kagad o stage 3 kagad, yan ay ayon sa nagbigay sa atin ng impormasyon, mga kaibigan. Ang sinasabi, if there is a serious illness, is there an obligation to reveal to the public? Doon lamang daw i-reveal kung merong seryosong illness. Paano nga tayo magkakaalaman kung ayaw ninyong hindi siya nagpapakita? Hindi ba? Para malaman, yun lang naman ang gustong malaman ng tao eh. Capable pa ba siya? Meron pa ba siyang kakayahan na makapanungkulan? Siya ba ay mentally and physically fit? Para ipagpatuloy ang kanyang posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Tayo dun sa rule of law lagi. Tandaan niyo yan, huwag kayong lilihis sa rule of law, sino man.
maging pangkaraniwan tao ka, pag sumusunod ka sa rule of law at hindi mo bababuyin ang batas, hindi mo bibigyan ng ibang interpretasyon, hindi ka magkakamali. Mga kaibigan, yun lang daw, ano daw, ito na mo pag daw meron lang seryosong karamdaman, doon lang kailangang may obligasyon sila na talagang isiwalat sa publiko yung detalye ng kanyang health condition. Yun na nga, sinabi na nga Ang dami na niyang sinabing sakit niya Yung burger, nakakamatay yun, mga kaibigan. At meron pang iba na nagsasabi, meron pa siyang ibang mga karamdaman, mga kaibigan. Ngayon, para matapos na yan simple lang naman Ipakita nyo, mag-press conference, lumakad siya ng parut-parito. Di ba? Mga kaibigan, 75 years old na raw, kesyo meron na rin daw mararamdaman. Si Mayor Lim nga, 90 anyos Kung walang COVID, di buhay pa si Mayor Lim. Di ba? Bakit? Hindi totoo yun. Na pagka umabot ka sa 70 anyos, pwedeng marami ka ng maramdaman. Pero pwede ring hindi. Di ba? Mga kaibigan. At saka ito, tignan ninyo, mamaya babasahin natin ulit yung konstitusyon. Doon makikita ninyo, pinaglalaroan nila yung provision ng konstitusyon. Iniiwasan nila na na sundin yung sinasabi ng saligang batas. Bakit nila iiwasan yung kung wala naman silang iiwasan? Kung nasa mabuti naman palang kalusugan, yun nga ang gusto natin Kaya natin gustong maberipika at ng publiko, gustong maberipika ng publiko kung maayos pa ang kalagayan ng kalusugan ng presidente dahil yun ang gusto ng publiko. Ang ayaw ng publiko at labag sa batas na magpatuloy ang isang nakaupo na presidente pero siya po ay meron ng mabigat na karamdaman. Yun lamang sabihin mo may cancer ka. Kesyo patungo pa lang sa stage 1. Mga kaibigan, yun pa lang dapat ka na magpahinga Bakit? Pagka may ganun kang karamdaman, mahirapan ka nang makapag-isip at makagawa ng makatarungang disposisyon sa iyong tungkulin. Hindi ba? Sapagkat malaking kwan yan Malaking gambala yan sa isip ng tao. At bukod doon, siyempre, may pera ka. Marami kayong kwarta. Lahat ng gamot ituturok sa'yo, di ba? Lahat ng gamot gagamitin sa'yo para mapahaba-haba ng konti. Mapabagal ng konti. Yung paglubha ng karamdaman, mga kaibigan. Simple lang naman ang gagawin Ba't ang daming chechi-bureche? Hindi ba? Magpakita na ako, magpapakita ng live sa harap ng mga media. Mga kaibigan, at magpalakad-lakad siya ron. Parut-parito. Para makita kung may kakayahan. Kasi sa mga video na naunang lumabas, kung ano ika-ika na Hindi ba? Hindi natin hinahamak yung kanyang katandaan, mga kaibigan. Kung hindi, yun ang nasa batas mga kaibigan Kailangan ang presidente walang seryoso na karamdaman. Ito nakalagay sa saligang batas na binabaluktot nila. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet
in charge of national security and foreign relations and the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Maliwanag yon. Ano ang baluktot na ikinakatwiran ni Presidente Duterte? Wala raw sinasabi o binabanggit dito, mga kaibigan, meron siyang sinasabi na hindi kasali dito eh. Hindi raw maliwanag. Wala raw specific yung pinaka-proseso kung paanong gagawin. Yung mechanics, yon. Mga kaibigan, ginagawa niyang ano ito eh. Itinutulad niya, maliwanag itong probisyon na ito, walang malabo dito. Sila lang ang nagpapalabo. At yung katwirang baluktot ni Presidente Duterte, yun lang pinalalabo niya itong nakalagay sa saligang batas. Para bang pinalalabas niya na itong probisyon na ito sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas, itinutulad niya dun sa probisyon ng political dynasty. Magkaiba yun. Ano ba sinasabi dun sa anti-political dynasty provision sa ating saligang batas? Ang nakalagay doon, mga kaibigan, kinakailangang magpasa ng implementing rules. Yung Kamara, yung Kongreso, Senado at Kamara ng mechanics ng batas, mga kaibigan, na may kaugnayan sa political dynasty na ipinagbabawal sa saligang batas. Ipinagbabawal ang political dynasty pero wala silang hindi ni sinusunod ng mga mambabatas yung pong paggawa ng enabling law, yung batas na magpapatupad sa political dynasty sapagkat nasasaad dun sa provision na kinakailangang makapagpasa ng enabling law. Yun. Dito sa Article 7, Section 12 na tumutukoy sa Executive Department in case of serious illness of the President, walang sinasabi rito na kailangang magkaroon ng enabling law. Katulad ng sinasabing, katumbas ng sinasabi ni Presidente Duterte. Pinalilitaw niya, ganun magkaiba ho yun. Dito, walang sinasabing kailangan pa na gumawa ng IRR o ng enabling law para matupad. Ito pong nasasaad sa Section 12 ng ating saligang batas, Article 7. Wala naman dito yun Ang tanging gagawin mo lang, susundin mo. Ano sinasabi? The public shall be informed. Dapat ipabatid sa publiko ang estado ng kanyang kalusugan. Di sundin mo yon. Paano raw? Paano gagawin yon? Ito, the members of the cabinet in charge of national security, foreign relations, and the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Hindi natin alam kung itong ating Chief of Staff at ilang pang mga miyembro ng gabinete na minamanduhan dito sa saligang batas. Mga kaibigan, na dapat meron silang access
bukas ang anytime sa kanila. Hindi pwede cordon sanitaire. Hindi pwedeng itago ng isang tao yan na laging kasama, si Bongo. Hindi pwedeng isang tao. Unang-una, wala siya ron sa binabanggit na miyembro ng gabinete. Hindi si Bongo kasali dito. Mga kaibigan, senador siya. May mababasa ka bang senador dyan? Wala naman nakasulat na senador dyan Mga kaibigan Ibig sabihin, walang access. Hindi nila sinusunod itong nakasulat sa saligang batas natin. Mga kaibigan, ang liwaliwanag sundin mo. Pero, yung serious illness, sino ang pwedeng mag-determine yan? Siyempre, unang-una, asan ang mga medical records niyan? Asan? For the past, halimbawa, 1 year. Mga kaibigan, 6 months na lang. Nakaraang 6 na buwan. Asan ang medical records niyan? Dinodoktor na, ilabas nyo. At kung merong susuri, dapat yung hindi pwedeng takutin. Yung hindi pwedeng pasunurin sa gusto nila. Yun ang dapat sumuri. Hindi ba? Mga kaibigan? Kasi hindi nila sinusunod Tinatago nila ang katotohanan sa publiko. Ngayon, sasabihin ninyo, pinag-iisipan ninyo, di lalo lang ninyong pinalalakas ang hinala, ang suspecha. Lalo ninyong pinatatatag ang suspecha ng tao. Dahil kung yan po talagang maayos ang kalusugan, wala kang dapat na pag-usapan Hindi ba? Wala kayong dapat na pagmitingan. Lalabas ba natin? Papakita ba natin? Ipe-press con ba natin? Wala nang ganun-ganun. Di ba? Ito ko. Dagukam ko pa dibdib ko. Para ako si Tarzan, Malakas pa ako sa kalabaw, Sabi ni Bongo. Di ba? Malakas pa raw sa kalabaw. Mga kaibigan. Gusto niyo ang patunayan ko sa inyo wala nagawa ito? Hindi ako magsasabi, Ipaparinig ko sa inyo. Ilang minuto yon? Ito yung tape nung panahon ng kampanya. Sa dalawang issue lang ito, ang tinukoy niya rito. Superman, mga kaibigan. Ni isa, walang natupad dyan sa sinabi niya yan. Sasabihin mo may nagawa. Ito, pakinggan at panoorin ninyo. Paano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito? Sos, ma'am. Kung yan lang, I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, when I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. Really? I am willing to stake my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Narinig po ninyo, mga kaibigan, 3 to 6 months, malinis ang bayang ito. Yun daw, nag-testify siya sa Senado. In-identify niya yung isa ron, smuggler, rice cartel. Ano lang daw, 3 days lang sabi niya, di ba? Buhay pa yun Sabi niya nga doon I would gladly kill him. At ang masama, ginawa nila legal ang smuggling ng bigas
sa Pilipinas. At tandaan ninyo, sana wag magkatotoo. Na baka by December or early this year, para na tayong Japanese time, wala ka nang mabibiling bigas. Mga kaibigan, bakit? Wala nang mag-e-export sa atin ng bigas. Yung mga bansa na pinagkukunan natin ng bigas, hindi na ho sila mag-e-export dito muna sa Pilipinas. Dahil kakailanganin din nila. Bakit tayo? Yan yung sinasabi natin. Bago pa lang dapat unahin ang food security ng bansang ito. May magandang nagawa sa panahon ni Marcos. Gawin ninyo yun. Mga kaibigan, hindi. Sa halip na gawin, mas lalo pa nilang isinagad ang importation ng bigas mula sa ibang bansa. Hindi tinulungan, imbes na tulungan ng magsasaka, ibalik yung FTI. Mga kaibigan, at sana ay ibinalik din nila yung kamukha ng Masagana 99 sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Walang nagreklamo sa panahon ni Marcos na mahal ang bigas. Wala nun. Mga kaibigan, may garapata yung bigas, may bukbok. Wala nun. Mga kaibigan, walang katarantaduhan nun yung bibili ka ng bigas, di ka katulad ngayon. Ano mabibili mong bigas, di ba? Durog na yung bigas. Mga kaibigan, yung pera mo buo, yung bigas na bibilin mo durog. Sipin mo yon. May nagawa ba ron sa sinabi niyang yun? 3 to 6 months. Tsaka pansinin ninyo ang antikas ng pananalita niya ron. Ngayon, ganyan pa ba siya? Ilabas nyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Akalain ninyo itong abogado na kung makasigaw ng bobo sa iba, wagas, mga kaibigan. Si Larry Gadon, alam ba ninyo na naghain pala ito ng petisyon sa Korte Suprema kanina, August 27. Alam nyo kung ano inihain na petisyon ito? Yung sigaw niyang bobo, sa kanya dapat yun Dapat yung pagsisigaw ka ng bobo sa susunod, humarap ka sa salamin. Eto. Bakit? Akalain ninyong hinihiling niya sa Korte Suprema, dumulog siya sa Korte Suprema, na pawalang bisa daw yung Republic Act number 6639 dahil sa pagiging unconstitutionality nung batas na yun. Ano ba yung RA 6639? Yun yung batas na pinalitan ang pangalan ng Manila International Airport at ginawang Ninoy Aquino International Airport. Yan. Ibig sabihin, pag magpapangalan ka, kailangan may batas, di ba? Sino ngayon ang bobo? Yung sinasabihan niya o siya? Para sa akin, siya bobo Alam niyo kung bakit? Kailan pa itong batas na ito? Ang tagal-tagal nang ginawang Ninoy Aquino International Airport, yung airport na yan.
Ngayon mo sasabihin sa Korte Suprema, mamumura ka na naman ng Korte Suprema eh. Ginagamit mo sila para magkaroon ka ng publicity. Di ba may ginawa yan? Pinagalitan ng Korte Suprema sa desisyon sa kanya eh. Ginagawan laruan yung Korte Suprema. Kung ako Korte Suprema, mga kaibigan, padidisbar ko to eh. Di ba? Abay, ginagawan laruan eh. Ginagamit para siya makapag-publicity, para makakuha ng atensyon, mga kaibigan, para masabing matalino siya. At hindi siya yung sinasabihan niya ng bobo. Bakit ho? Kumag pala ito eh. Ako hindi ako abogado, pero simple lang yan eh. Gusto mo palang papalitan yung pangalan, pupunta ka ulit sa Kongreso. Tanga. Ang may karapatang magpalit ng pangalan yan, ang Kongreso. Paano magiging ang constitutional yan? Function din ng Kongreso yung magpangalan. Di ba? Ultimo mga kalye, mga kaibigan, sa Kongreso yan. Hindi lahat ng kalye. Mga kaibigan, hindi ho ba? Tanga pala ito. Saan kaya nag-aaral ito? Abay, dapat bumalik ito sa law school. Mga kaibigan, nakakaya. Kung buhay si Chiquito, sasabihin, inay. Mga kaibigan, sipin mo, sa Supreme Court dumulog. Ay, taron. Hoy, Eli Kuyukot, ano masasabi mo rito kay Larry Gadon? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ito hindi ko nahulaan Maboboljak na naman ang Korte Suprema yan eh. Dapat yan sinisira na yung papel di ba? Yung nag-receive. Ano to? Petition? Para ideklarang unconstitutional yun daw Manila International Airport na ginawang Ninoy Aquino International Airport. Tado, alam mo, punta ka sa Congress, doon mo sabihin yan, di ba? Alam mo ba kung ano mali doon sa Ninoy Aquino International Airport? Ang mali doon, bakit si Ninoy lang ang pinangalanan nila doon sa airport, dalawa silang patay doon eh. Di ba? Dapat yan, Ninoy Aquino Galman International Airport. Yun, sabihin mo sa mga congressman, tolonggesman, di ba? Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan. Hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book.
His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Sino ang nagdiriwang ng kaarawan ngayon? Batiin natin, no? Si Juanito Babagwin. Si Juanito ng Babagin, Valenzuela. Pinababati siya ni Joy at Yen. Mga kaibigan, si birthday niya ngayon. Si Shane Pantalyon ng Samar, birthday din po ngayon. Alan Advincula ay birthday din, at si Tintin Aison ng Porac, Pampanga, anak ni Nald na nakikinig po sa atin, ay birthday din po ngayon. At dahil birthday ni Juanito, ni Shane Pantalyon, Alan Advincula, Tintin Aison, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Eric Buset Yap! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang
kaibigan na